Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, makaisipan, mga kung ano ng mga pakiramdam, mga sensation, no? So, ito na ating part 6 ng ating Are You Anxious, no? So, ito is mga ano lang naman, mga tips or mga paalala lang sa inyo, no? Every time na makakaramdam kayo ng mga kung ano ng mga pakiramdam is lagi nyo lang isaisip to, mga sinasabi ko sa inyo. Nag-part 6 pa tayo, no? Sobrang haba na. So, isip nyo na, ito yung sabi ni Jay Montero, yung hayaan ko lang, yung mga ganyan-ganyan, no? So, ayan is, nagamit ko kapatid, no? Nagagamit ko siya actually hanggang ngayon, no? Bisa na-anxious ako. Wala, wala naman to. Mga, dati na to eh. Luman-luma na tong pakaramdam na to. Wala naman nangyaring masama sa akin. So, wala, di ba? Agad-agad naman siyang nawawala. Kasi nga, kinukontra ko na kagad siya, no? Baga, hindi ko naman siya kinokontrol, no? So, ito yung ating vlog na number 6, no? Yung walang pagkontrol, no? So, yan, intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Maraming mga bagay na labas sa control natin, kapatid. Bisan, mga iniisip mo na, ay, baka si ganito, masama ng loob sa akin, no? Diba? Baka na ganyan. What if, no? So, hindi natin kontrolado yun, kapatid. Ang kontrolado natin is yung takot natin, kapatid, no? Baga, yung mga takot na nararamdaman natin is minimize naman natin yan. Kaya maibababa naman natin yung mga takot na yan, eh. Yung kailangan mong pangunahan yung takot na yan na, hindi naman totoo yun, eh. Nasa isip ko lang yun, eh, na baka ganito, baka ganyan, no? So, hindi magiging totoo kung hindi mo gagawing totoo, no? Sa isip mo, no? Kasi, sa atin, sa may mga anxiety, no? Meron tayong, imagination, no? Na, baka ganito, baka ganyan, what if, kung, di ba? So, pinapaikot na natin yung isip natin, no? Pinapalawak natin, na nagdudulot ng takot sa'yo, no? Kasi maraming senaryo sa buhay na, ay, baka si ganito, baka ganyan. Di ba yung sabi ko sa inyo, yung kwento ko noon na nag-iisip ka na yung bata, tatawid sa kalsada. Tapos iniisip, ay, baka mapangga yung bata. Hala, tapos natatakot ka, no? Kasi baka makita ka ng mga nabanggang bata, di ba? Anong gagawin mo, di ba? Yun na kagad yung iniisip mo, no? Pero yung pala, yung bata na yun, na sa may mga natanong-tanong ka, yung bata na yun is lagi palang tumatawid talaga. Saka marunong na yun, no? Mukha lang siyang bata pero 35 years old na, di ba? Yung mga ganun senaryo sa buhay, no? Pero hindi yun dahil sa mismong sitwasyon, no? Yun yung is bunga ng takot mo. Yung bunga ng pag-iisip mo na ginagawan mo na ng kwento yung mangyayari, no? Sinusundan mo na, ginagawa mo na siya ng imagination. Kumbaga, pinapatotohanan mo na yung wala pa, no? So, ayun is maling-mali ka pa din, no? Hindi natin kailangan gawin yun. Hindi natin kailangan paniwalaan yun. Kasi sa atin, may mga anxieties, naniniwala tayo dun. Yun ang mahirap makontrol, kapatid, no? Yun yung ginagawa sa atin ng anxiety, no? So, wala tayong control dun, no? Kaya ang title natin is walang pag-control, no? Hindi natin kailangan mag-isip ng something about sa kung ano man yan. Dahil, kung mangyayari talaga yan, mangyayari yan, kapatid, no? Hindi natin kailangan pangunahan ng takot na wala pa naman nangyayari, no? Gaya nung kwento ko sa inyo noon na bahay kami doon sa Silang, di ba? Sumigaw yung anak ko, nagba-vlog ako yata noon or naglalaba, parang ganyan, doon sa baba. Tapos sumigaw yung anak ko, no? Sigaw siya, sigaw talaga na takot, no? Sigaw, napasigaw din ako, ano yun? Sabi ko, takbo ko pataas doon sa bahay na ay doon sa kwarto, nung pinakabahay namin sa taas. Yung pala, may bayawak pala dun sa may kisame na nakita niya, nakatingin daw sa kanya, no? So, siyempre, kahit naman siguro ako magugulat ako, pero iisipin ko na yung takot ko doon, ay, bayawak doon. Siyempre, nakagat din yun, no? Pero hindi naman siya bumaba, eh. Yun nga lang, nagulat yung anak ko. Siyempre, sa akin, yung kabog ng dibdib ko, no? Nung una, talagang, hindi ko alam kung baka nadulas or na ano yung anak ko, no? So, pag akyat ko doon, nakita ko may bayawak, no? Ba't nagsisigaw ka? Alam niya may bayawak doon. So yun, nung biglang kumalma siya, no? Kumalma yung dibdib ko na, yun lang pala eh, sabi ko, pinagalitan ko pa yung anak ko kasi nagulat ako eh. Talagang kabog din talaga ng dibdib ko, no? Akala ko kung ano na, no?
So yun, kailangan yung patunayan, no? Patunayan nyo yung mga bagay-bagay na totoo ba? Talaga bang mangyayari o talaga bang may masama talagang mangyayari? May nangyari na ba talaga? O, di ba? Kailangan nyo lang patunay, kapatid, no? Hindi natin kailangan hulaan yung future, no? Or sabihin natin na ganito talagang mangyayari, ganito yung, di ba? Wala man, hindi naman tayo Diyos para pangunahan yung future, no? So kung mangyayari, is mangyayari. Pero kung gagawa ka na ng mga something about future kasi kakatakutan mo, is wala, di ba? Sa recovery, kailangan nyo maintindihan yun. Kailangan nyo maunawaan kung alin yung mga dapat na hindi na natin control, no? Yung mga bagay-bagay. Ganyan yung future. Hindi naman natin kontrolado yung future, kapatid, no? So wala tayong pakialam dun. Yan, yung mangyari kung mangyari. Di, ang sayo is nandito ka. Ito ka. Yung isip mo is nandito sa present, no? Nangyayari kasi sa atin, no, sa may mga anxiety, sinahanapan lagi natin ng sagot, no? Yung lahat ng mga nangyayari sa atin, no? Lahat ng mga pakiramdam, lahat ng ano, di ba? Tapos magagawa ka na ng something na yung sinasabi ni Claire Wicks, yung second peer, no? May mga nararamdaman ka, tapos gagawan mo na siya ng kwento agad, no? Ganun siya kabilis, eh. Kasama rin kasi yun, yung simptomas din kasi yung pagbilis ng isip mo, no? Na magulo yung isip mo kasi nasa ano ka eh, nasa fight flight eh. Yung baga ipipilit kang iligtas ng katawan mo, papabilisin niya yung utak mo na ilayo, magaganon. Ilayo ka dun sa possible na danger na nasisense ng katawan mo or mga naiisip mo, no? So hindi mo kailangan ng sagot agad, no? Hindi mo kailangan ng agad-agarang sagot dahil kasi minsan yung katawan natin mismo yung sagot, kapatid, no? Kasi hindi natin kailangan hanapin talaga lagi yung sagot about sa nangyayari sa atin, no? Minsan yung sasagot din mismo yung katawan natin. Baga, pag nakakaramdam ka, halimbawa, nahirapan ka huminga, steady ka lang. Kaya mo siya lumipas, no? Minsan yun ang sasagot mismo sa tanong mo eh. Ay, kumalma agad. Diba, gaya nung, minsan, diba, pag sinisinok ka, ganun ka ng ganun, diba? Iba, iniinuman ng tubig. Ako hindi. Ginagawa ko yung tinitiis ko yung hinga ko, no? Ipipigilan ko yung hinga ko mga hanggat kaya ko, no? Tapos mamaya wala na yung sinok ko, no? So, ibig sabihin lang, hindi mo kailangan ng agarang sagot doon sa mga nangyayari sa'yo, no? So, kailangan mo lang siyang antayin, lumipas, no? Pero may mga ibang bagay, may marong ibang senaryo sa buhay na talagang kailangan natin ng, gaya nung sa mga gamot, no? Iba kasi nasanay na talaga sa gamot. Kailangan na nila ng gamot palagi, no? So, hindi ko naman na-encourage na hindi kayo maggamot, no? Kung kailangan talaga yan, kapatid, no? Kailangan yung maggamot sa mga hirap pa, no? Hirap pa sila mga gaya ng hirap sa pagtulog, lagi silang kinakabahan, no? Kailangan nila ng gamot talaga yan. Pero, dapat, kung kailan tapusin yung gamot, kailangan tapusin. Tapos, kung i-stop na rin, no? Pero kung i-stop mo na agad, di ba? Sayang naman, no? Halimbawa, nakabili ka ng isang banig ng gamot, tapos, uminom ka, nagkaroon ka ng simptomas, no? Tapos nahirapan ka lalo, tapos ininto mo na siya, no? Kasi, di ba, sayang naman yung kailangan muna, kailangan mo maramdaman din kasi yung epekto ng gamot. Actually, na yun eh, side effect or yun yung ng gamot, yun yung binibigay ng gamot. Kasi kailangan niya munang ibalik ka, no? Yung tagal niya, ba 3 weeks yata o 1 month, parang gano'n, no? Kailangan niya munang ibalik ka. Pero yung resulta is nandun pa, nasa 3rd week pa yata or 1 month yung resulta, no? Pero huwag nyo i-stop, no? Sayang naman, di ba? Sana all, di ba? Kung ako noon, kung siguro mga time na may pera-pera ako, kasi pandemic na, wala talagang trabaho no, no? Eh wala, ang dami ko naubos din dun sa hospital, no? So, yung gamot ko is puro lang, puro vitamins, yan. Tapos, mga herbal, yan yung inaano ko dati. Kasi, meron din akong acid, mataas talagang yung acid ko noon. Mga pampataas ng potassium, yung mga ganyan yung gamot ko noon eh. So, hindi, parang supplement, no? Nag-supplement kasi ako noon. Tapos, nagsisimula lang ako mag-exercise, mag-jogging, no? Buhat-buhat. Hanggang sa, yun, naman na yung katawan ko, no? Naibalik ko sa ayos, no? Na hindi ako minom ng gamot para sa mga antidepressant, mga pampakalma na kaysa pampatulog, no? Nakukuha ko naman na yung tulog ko noon, mga time na yun, no? Pero may paminsan-minsan na pupuyat, di ba?
magulo, minsan yan na naman, di ba? Hindi natin masasabing ano talaga, tuloy-tuloy na ano na paggaling. Hindi siya yung dire-diretso na gagaling ka dire-diretso, hindi. Ups and downs yan, kapatid, no? Hindi siya yung pag nag-start ka na, tuloy-tuloy ka na nung gagaling. Hindi, ano muna, may time na talagang mababa. Minsan manghihina ka, minsan okay ka, minsan hindi, di ba? Ganun ang recovery yan, kapatid, no? Tsaka hindi siya madalian, kapatid. Hindi siya tuloy-tuloy na okay ka ngayon, okay na dire-diretso, hindi. Nag-a-adjust pa yung katawan mo. Kasi nyo is kayang-kaya ng katawan nyo yan, kapatid, no? Napapanginaan lang talaga kayo kasi nalilito pa kayo sa ngayon, no? Pero ang kailangan nyo talaga yan is kaalaman, kapatid, no? Sa nangyayari sa'yo. Kung hindi man galing sa akin yung kaalaman na yun, is kailangan doon pa rin kayo sa tama, no? Doon kayo sa alam nyong makakatulong talaga sa inyo na ma-motivate kayo. Actually, yung motivation talagang kailangan nyo rin yan, no? Kasi minsan tayo sa buhay, di ba? Yan, sarap ng ulam, di ba? Minsan tinatamad ka, gusto mo lang mag-cellphone palagi, no? Paminsan-minsan ganyan din naman, no? Pero yun nga, nandyan na yan sa isip mo na kailangan na naka-store na yan na kailangan ko talagang kailangan maayos talaga ang ko, ang sarili ko para sa recovery ko na rin, no? Kaya dapat lagi nyo sa isip yung mga aral, mga natututunan nyo about sa anxiety, no? Yun ang malaking may aambag sa recovery mo, yung mga natututunan mo, kapatid, no? Kasi yung ibang mga hindi ko man masasabi sa inyo, no? Matututunan nyo na lang yan in future, no? Kung bakit ganito, minsan magkakaroon kayo ng sarili nyong paraan, no? Kasi ako dati, yung mga okay, mga ganyan ako, minsan ngumingiti na lang ako na pag nakakaramdam ako, anxiety na naman. Kaya nga minsan nyo ako na tumatawa ako, di ba? Actually sa ni Claire Wicks, tumatawa rin siya, natatawa rin siya sa mga sa act ng tao, no? Kaya minsan may nagsasabi sa akin na patawa-tawa ka lang, sabi niya. Parang gano'n, parang comment yata yung patawa-tawa ka pero hindi mo alam yung pakiramdam ng totoong nakakaranas. Di ba? Ang no? Tumatawa daw ako sa vlog, no? Parang, huy, masama ba? Ang purpose ko talaga is mapagaan yung pakiramdam nyo na hirap, no? Gaya ko dati na sobrang hirap na wala akong malapitan, wala akong masabihan, no? Kung kayo man ngayon is hirap na hirap, no? Dumaan ako sa ganyan, kapatid, no? Kaya yung mga patawa-tawa ko is bunga na yan ng aking pagsisikap, no? Kumbaga sa panonood, aral-aral, sulat-sulat, basa-basa, no? Ayun na yun, yung resulta. Ito na, kumbaga sinishare ko naman sa inyo kung paano, no? Kailangan mo lang talaga siya maintindihan kung ano nangyari sa iyo. Sa susunod na mga pag naiintindihan mo na, nalalampasan mo na yung mga ganong hirap, no? Tapos mapapangiti ka na lang, ay oo nga, no? Para na lang din ako nabablap, para ako naloloko nitong anxiety na to, no? Baga, ayun, yun ang magpapalabas sa inyo doon, kapatid, no? Kasi hindi lahat ng oras na lagi ka na lang malungkot, down na down, di ba? Hindi. Kailangan mo lang maunawaan. Kapag naunawaan mo na kung ano siya, kung ano anxieties, yan na, magsisimula na yung pagngiti mo, di ba? Dati ako, hindi man ako mapangiti-ngiti. Talagang lagi akong malungkot, lagi akong depressed, parang gano'n na hindi naman ako ganito dati, di ba? Kailangan nyo lang talaga maintindihan yun. Dahil sa recovery, kapag yan nakakangiti-ngiti ka na, nakakalabas-labas ka na, no? Nakakapagbiro-biro ka na, ayan, yan ang start ng recovery mo, kapatid, no? Yung hindi ka na halos yung halos wala ka nang pakialam dun sa mga dati mo nararamdaman, no? Doon may mararamdaman ka, pero gamay mo na siya, no? Na ma-manage mo na yung ganung So yun yung sinasabi ko sa inyo na proper managing, kapatid, no? Kasi yung stress is hindi natin kayang yan. Hindi natin kaya mapigilan yung stress kasi buhay pa tayo, no? Siguro kung mawawala yung stress mo kung wala ka na, di ba? So, sa sitwasyon kasi sa buhay yan, iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay, no? Pero iba is stress sa trabaho, yung iba sa pamilya, sa mga anak, sa pera, na-stress sila sa mismo sa katawan nila, no? So, kailangan natin maunawaan yun, no? Yung mga pinanggagalingan ng ating mga stress sa buhay, no? So, lagi nyo lang lilinawan, no? So, last na to, no? Lagi nyo lang lilinawan yung isip nyo, kapatid, na
every time na makakaramdam kayo, yung mga hindi nyo na kontrolado, no? Yung mga malayo sa control nyo, is wag nyo nang papakialaman yun, no? Hayaan nyo siya, kung mangyari, no? Pero kung iniisip mo yung future na ganito mangyari, ganito, no, nagbubunga na ng takot sa'yo, is wala. Kaya dapat is wag ka magpapadaig doon, kapatid, no? Sa mga isip na posible, mga worst case scenario, sa mga what if mo sa buhay, no? Mga ganyan, na baka ganito mangyari sa akin, baka ganito naramdaman ko, ganito na talaga mangyari sa akin. Hindi ganoon, no? So lagi nyong lilinawan, lagi nyong ano yung isip nyo na, uy, teka lang, hindi pinapalipad na naman ako ng isip ko, no? Hindi to mangyayari, malabo mangyari to, no? Kaya ako rin minsan, no, napaisip ako na yung about sa kamatayan, no? Siyempre, hindi naman natin maano yan, darating tayo dyan, no? So paano yung pakiramdam ng ano? Hindi natin maano yan kasi future yon, kapatid, no? Kung mangyari, lahat naman tayo darating sa time niya. Pero hindi pa ngayon, matagal pa, no? Malayo pa yun, kapatid. Kaya mag-enjoy na lang muna tayo sa buhay natin sa ngayon, no? Kasi ito lang ang kaya nating kontrolin, eh. Wala tayong ibang makokontrol kundi itong present moment natin, no? Itong na dito sa kinakatayuan natin, no? Yan ang makokontrol lang natin. Tsaka yung takot na nagbubunga sa atin ng mga simptomas na yan, no? Kailangan natin makontrol yan. Kasi gaya nung sabi ni Claire Wicks na second pair, no? Wala tayong control, wala tayong ano dyan, eh. Kailangan lang natin mapigilan yan, yung pag-iisip sa mga nangyayari sa katawan natin, no? So wala, kailangan natin maputol yun, yung second pair na yun, na ikaw na ang gumagawa sa mga naiisip mong mga bagay-bagay in future. So yun lang, maraming salamat mga pre. Ito ang ating pang-anim na vlog, no? So mayroon pang-pito at saka pang-walo, no? So maraming salamat, sana may natutunan kayong kaunti sa ating vlog ngayon, no? Sana magtuloy-tuloy na paggaling nyo at sana madala nyo lahat ng mga natutunan nyo sa buhay, no? Kasi ayun lang naman ang mapapasa ko sa inyo, no? Masasabi ko sa inyo, no? Kasi yung mga nararamdaman is may hangganan niya, kapatid, no? Tsaka hindi yan delikado, kapatid, no? Walang ano dyan, malabo yung mga iniisip mo na baka ganito pa ganyan. Hindi yan mangyayari sa'yo, kapatid, dahil yan is bunga na lang ng mismong anxiety mo, no? So yun, maraming salamat. Adios.